Sorry. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. And verse 13 hanggang verse 17, Sabi sa verse 13 dyan, For whether we beside ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Wherefore henceforth know we no man after the flesh, yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Okay, pray tayo saglit. Salamat po Lord for this morning. Salamat po sa yung pagising ho sa amin. And thank you Lord for your love and for your mercy sa amin that new every morning. Salamat po Lord sa yung pong pagprotekta sa amin sa buong gabi ng pagtulog. At ngayon Lord, another day Lord to serve you and to praise you Lord. Salamat po. Be with us Lord God sa aming pong devotion ngayon. In Jesus' name, Amen. Okay. So, nabanggit ito ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians, Kung pag-aralan na ho natin ang 1 and 2 Corinthians, malalaman natin sa 1 Corinthians, guys, na merong problema na sinulusyonan si Apostle Paul. Merong may dalawang nag-arise na issue sa 1 Corinthians, and also parang tatlo nga yun eh. Una, issues ng dividing ng body of Christ. Tapos, pangalawa, yung fornication. And pangatlo, yung worshiping to the idols. Yan. So, yan ang issue na nag-arise sa 1 Corinthians. At sa 2 Corinthians, andito yung pangalawang sulat ni Apostle Paul sa kanila after ng 1 Corinthians. At parang ang 2 Corinthians encouragement ni Apostle Paul after niyang silulatan sila ng medyo mabibigat na salita. Okay? So, yun yung context ng 2 Corinthians, guys. Kasi mahirap maintindihan anong point ni Apostle Paul sa 2 Corinthians kung di mo maunawaan ng 1 Corinthians. So, ang 2 Corinthians, siya yung parang pang-comfort ni Apostle Paul sa mga Corinthians nung after niya siyang sulatan. Kasi ang 1 Corinthians mabigat. At medyo nasaktan ng mga taga-Corinthians sa 1 Corinthians dahil nga nagalit si Apostle Paul doon. Itong 2 Corinthians, ito yung pangalawang sulat ni Apostle Paul para i-comfort sila at sila ay i-encourage ulit na magpatuloy sa Panginoon. It's chapter 5, sinabi ni Apostle Paul na anong reason niya ba't nagagawa niya pa rin ito? Kasi after nang mainis siya, magalit siya, and yet still, patuloy pa rin niyang minamahal ang mga taga-Corinthians. Sabi niya sa verse 13, For whether we beside ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. Kung para sa inyo, tingin niyo para kami mga baliw. Ito ay sa Diyos, Kasi verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-constrain sa amin yan. Tingnan natin yung word na constrain. Ang word na constrain, ang ibig sabihin ho niyan is forcing, pumipilit sa'yo, nag-oobliga sa'yo, kumbaga sa word natin, tumutulak sa'yo. Ito yung tumutulak kay Apostle Paul na reason bakit niya still iniibig ang mga taga-Corinthians despite of all na ginawa nila sa 1 Corinthians. Na kahit na, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3, mga carnal pa kayo, mga immature kayo. Dahil meron pa rin division sa inyo dyan sa Corinthians.
Chapter 5, merong na-report sa akin na merong nangalunya sa inyo, may nag-fornicate sa inyo. Tapos, chapter 7 ng 1 Corinthians, merong kanyang problema sa pag-worship sa idols. Ano ba naman yan, mga Corinthians? Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Pero still, sinulatan ko kayo ng epistle, sinulatan ko kayo ng letter ko. Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Isa-isayin ho natin yung verse 14. For the love of Christ. Hindi niya sinabi dyan, for my love for Christ. Hindi ganon. Hindi niya sinabi ni Apostle Paul, hindi dahil sa pag-ibig ni Kristo. Ang sabi dyan, for the love of Christ. Ang reason ko, kung bakit kayo mahal pa rin, at patuloy ko pa rin kayong sinusulatan ng aking mga epistle, at kay concern pa rin ako sa inyong mga taga-Corinthians, sabi ni Apostle Paul, dahil sa pag-ibig ni Kristo na pumipilit sa akin. Apostle Paul had all the reason, no? Si Apostle Paul, nasa kanya ang mga rason para hindi mahalin ang mga taga-Corinthians. Na kay Apostle Paul ang rason para kalimutan na lang sila at pabayaan na lang sila sa kanilang mga issue sa church nila. Pero no, dahil sa pag-ibig ni Kristo na pumilit kay Apostle Paul, nagawa pa rin niyang maging concern sa mga taong ito. Na kahit alam ni Apostle Paul, some of them will not believe, some of them will turn away, some of them will not bother na pansinin pa ang epistle na ito. Kasi ang mga letra ni Apostle Paul, guys, wala si Apostle Paul sa Corinthians. May magre-report sa kanya, maybe Timothy, Titus, o sino mang leader ng church na ito. Papunta sa kulungan kung nasan si Apostle Paul at i-report yung mga nangyari. At after mag-report, susulat si Apostle Paul ang letter. At yung nag-report sa kanyang messenger or sino mang taong yun, babalik yun sa Corinthians para i-rehearse itong mga sinulat niya. Para sabihin sa church, ito yung sinabi ni Apostle Paul. Okay, sabihin niya, ito yung greetings. Parang isang buo tong letra. Tanggalin yung chapter, tanggalin yung verse. Isang buong letra to. Isang buong liham ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians. So, alam ni Apostle Paul, some of you, pag binasa to sa church ninyo, hindi niyo to papakinggan. Some of you, hindi niyo to papansinin. Pero still, magsusulat ako sa inyo. Dahil ito'y ginagawa ko hindi para sa inyo, kundi dahil sa pag-ibig ni Kristo sa akin. Ang gusto ko pag-aral natin ngayong umaga, bakit ang pag-ibig ni Kristo ay nakakapilit? Bakit nakakonstrain tayo ng pag-ibig ni Kristo? Why the love of God constrains us? Bakit ang pag-ibig ng Diyos ay tumutulak sa atin para mahalin ang ibang tao? Doon tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Dito dinemonstrate at pinakita, in-explain ang pag-ibig ng Panginoon. Ephesians chapter 2 and verse 1. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sin. Let me translate sa inyo sa Tagalog para maintindihan nyo, guys. Kayo na binuhay mula sa pagkamatay sa kasalanan, kayo pansasalat kasalanan, na noon wherein time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, na noon lumalakad kayo base sa takbo ng mundo natin, base sa prinsipe ng may controller, may kapangyarihan sa himpapawid, at ang spirito na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Among whom also we had all our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of our flesh and of the mind, were by nature the children of wrath, even as others. Na ang buhay natin noon, tumatakbo, kung anong gusto ng laman natin o ng ginagawa natin. Yan ang ating buhay, nung tayo hindi pa saved. Kung anong maisip natin gawin, of the mind, yun ang ating gustong gawin. Ang nature natin, laging palayo sa Diyos. Yan ang ating buhay noon. Yan tayo noon. And not to mention, Romans chapter 5. Pero yung verse 4, tignan ho natin. Dito nagkaroon ng turnaround, ng pagbabago at talagang, ito yung naging blessing sa akin. Verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins,
Kahit na tayo patay sa kasalanan, tayo'y binuhay pa rin niya kasama kalakip ni Kristo. Sa biyaya ikinaligtas. Dumating sa point na nag-share ako sa Naik a month ago, sabi ko, kung ililista ng Diyos ang mga rason para mahalin ka, wala siya malilista. Kung gagawa ang Diyos ng checklist, ilalahad niya ang rason para ikay tanggapin niya bilang kanyang anak at iligtas niya sa langit. Wala siyang maisusulat na dahilan eh. At sa kabilang listahan, kung maglilista ang Diyos ng listahan ng rason para mapunta ka sa impyerno, marami siyang malilista. Marami malilista ang Diyos na rason para dalhin ka niya sa impyerno. Isa-isahin niya ang ginagawa mo. Alam niya ang ginawa mo, sekreto at tago. Mabuti masama, nakita ng Diyos. Kaya kung papalistahin natin ang Panginoon, anong rason mo, Panginoon, para dalhin ako sa impyerno? Nasa Kanya lahat ng rason para dalhin ka sa impyerno. Sa kabilang banda, Panginoon, anong rason mo para ako iligtas papunta sa langit? Wala. Walang nakita kong maganda sa atin ng Panginoon. Wala akong rason ng Panginoon Diyos para tayo iligtas. Walang rason ng Panginoon Diyos para ikay mahalin at ibigin niya. Not until minahal mo ang Panginoon at tinanggap mo siya sa puso mo. Not until ikay nag-profess na kailangan mo ng Panginoon sa Kristo sa buhay mo. That time na ikay tumanggap sa Panginoon, ano bang araw yan? That day, nung araw na kumilala sa Diyos bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, meron ng isang rason si God the Father para iligtas ka. Pero nung unbeliever ka pa, wala. Sa araw na tumanggap sa Panginoon, meron na siyang isang rason para iligtas ka sa langit. Iligtas ka papunta sa langit. Ano yon? Si Yesu Kristo. Dahil wala tayong nagawang maganda para iligtas tayo. Pero yung faith natin sa Diyos Anak, si God the Son, nagkaroon ng rason si God the Father para iligtas niya. Kung titignan natin ang storya ng buong Biblia, parang wala tayo sa storya eh. Ang buong storya ng Biblia ay umiikot lamang sa relasyon ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Para tayong naalis sa eksena. Dahil si Kristo ay naparito sa lupang ito para hanapin tayo. Hindi dahil sa may magandang nakita ang Diyos atin, kundi dahil sumunod siya sa Diyos. Because of the obedience of God the Son. Kaya ang Panginoon Diyos niligtas ka at namatay siya sa krus, hindi dahil mahal ka niya eh. Kundi dahil nag-obey siya, sumunod siya sa God the Father. Yun ang rason bakit siya namatay sa krus. Ang Diyos Ama ang nagmahal sa atin, mahal ko yung mga taong yan. Pero kailangan silang maligtas. Sino ang kailangan magligtas? Sino ang kayang mamatay para sa kanila? And Jesus said, ako na po ang pupunta. Ako na po ang mamamatay kapalit nila. Sige, baba ka. Kaya nga sa Garden of Gethsemane, nag-pray siya sa Diyos. Lord, kung may ibang paraan pa para ako ay hindi na dumaan sa krus, gawin natin, pero walang ibang paraan para maligtas ang tao, kundi sa magitan ng kamatayan niya sa krus. Gusto ko ma-realize po natin, guys, na walang rason ng Diyos para kayo maligtas. Para ibigin ka, pero still namatay siya para sa atin. Imaginein mo, yung sinare ng kapatid mo, di ba? Imaginein mo, kung si Jesus Christ along the way sa Golgotha, habang buhat-buhat niya yung krus, habang dala-dala niya yung krus, na doon siya ipapako, habang lumalakad siya sa daanan papunta sa kanyang lugar na kung saan siya ipapako sa Golgotha. Imagine natin, binagsak ni Jesus yon, tapos sabihin niya, tama na, ayoko na. Kahit naman gawin ko itong mapako ko sa krus, di naman kayo tatanggap sa akin. Kahit naman ay magpapako ako, ayaw mo pa rin magbago. Ayaw nyo pa rin mag-quit sa inyong mga kasalanan. Ayaw nyo pa rin tumaligot sa inyong mga kasalanan. Ayaw nyo pa rin magbago. Bakit pa kailangan danasin ito? Bakit pa kailangan dumaan sa krus? Wala namang magbabago sa inyong mga tao. Imagine God saying that. Pero hindi. Hindi siya nagbuka ni minsan ng kanyang bibig at nagreklamo. Bakit ko pa ginagawa to? Pero ang ginawa niya, dumiretso siya sa Golgotha at nagpapako sa krus. Na kahit alam niya, ang mga taong ililigtas niya, tatanggihan siya. Imaginein mo, binigyan ng buhay ng Diyos ang taong magbumura sa Kanya.
Binigyan ng Diyos ng buhay ang isang taong magpapako pala sa Kanya. Yung mga taong duduraan siya sa mukha, binibigyan niya pa ng biyaya. Ganon kamahal tayo ng Panginoon. Na kahit na tayo ay alam niya, magiging makasalanan at pasaway, still. Sabi sa akin nung isang young people, Kuya Paul, ba't pa kasi nilikha ng Diyos ang mga masasamang tao? Ba't di na lang niya di binuhay yung mga yan? Di ba? Ba't pa binuhay-buhay pa ng Diyos ang tao na alam mo naman niyang magiging makasalanan? Di ba? Bakit pa? That inubos na lang yan. Pwede namang gawin ng Diyos. Yung totoo. Pwede gawin ng Diyos na patay na lang ang masasamang tao. Di ba? Pero hindi. Kung gagawin ng Diyos, wala na tayo lahat dito. Si Satan, nilikha pa rin niya. Kahit alam niya mag-rebelde. Kahit na tayo sobrang sama, alam ng Diyos na gagawin natin yung kasalanan natin. Alam ng Diyos yan. Pero still, ang Diyos mapagbiyaya sa atin. Walang ibang rason si Kristo para mahalin tayo. Walang ibang rason ng Diyos para mahalin ka. Gusto kong ilipat yung ganong picture sa ating mga Kristiyano. Ganon naging compelling ang pag-ibig ng Diyos. Ganon siya naging reason ni Apostle Paul. Ang kukulit yung mga Corinthians. Bakit ko ba kailangan gawin ito? Ito, 2 Corinthians, sinulat niya pa rin niya. Kasi dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos sa akin. Minamahal ko kasi kayo mga Corinthians dahil kung paano ako pinahal ng Diyos. Na ako ay blasphemer, persecutor, injurious, yet nag-obtain ako ng mercy sa Panginoon Diyos. At sino ako para hindi ko kayo kaawaan din? Sino ako bilang si Apostle Paul para hindi ko kayo mahalin din? Kung ang Diyos, minahal lang din ako. Ilipat natin yung ganong picture, guys, sa bawat isa sa atin. Punta tayo sa 1 John chapter 2. Ngayon, ilipat natin yung ganong larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. First John chapter 2, verse 7. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again, verse 8. A new commandment I write unto you, which thing is true, and in him and in you. Because the darkness is past, and the true light now shineth. He that saith, he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now. He that loveth his brother, verse 10, abideth in light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Dito tayo sa chapter 3. Kung mapansin nyo guys, ang 1 John is all talking about the brethren, the love of the brethren. Ito verse 9. Verse 16, sorry. Verse 16. 1 John chapter 3, verse 16. Okay, let's start in verse 15. Verse 15. Whosoever hated his brother is a murderer. Sino mang namumuhi sa kanyang kapatid, guys, ito ay tumutukoy sa kapatid at sa pananampalataya. John is speaking to the church during this time. Mga believers na po ang kinakausap niya rito, guys. Hindi na po ito yung unbeliever nating kapatid. Ito ay ating brother and sisters in Christ. Kapatid at sa pananampalataya to, guys. Sino man namumuhi sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, is a murderer. And ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Hereby perceive we the love of God,
because He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. I-analyze natin tong verse na to. Nakakatawa isipin dahil sa John chapter 3 verse 16, andun yung love of God. Dito naman sa 1 John 3:16, this is talking about our love naman for the brethren. Dito mo makikita, diba? Tagalogin natin para maintindihan ho ninyo. Hereby perceive we. Dito natin malalaman. Dito natin makikita na meron tayong pag-ibig ng Diyos. Dahil kung paano siya, but because He, yung He dyan, si Jesus yan. Because He, Jesus, laid down His life for us, kung paanong si Kristo na ibinigay ang buhay sa atin, and we ought, tayo naman, we ought to lay down our lives for the brethren. Malalaman natin na may pag-ibig ka ng Diyos kung paano si Kristo namatay para sa iyo at binigay ng buhay para sa iyo. Ikaw naman, na iniligtas niya, you laid down your life for the brethren. Ibigay mo naman din ng iyong buhay para sa kapatid. Para sa kapatid natin. Isang example pa, verse 17. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Dapat yung ano na yan yung dulo na yan, may exclamation point din Parang pasigaw yan ni Apostle John Kasi kung titingnan nyo, no, verse 17, sino man sa inyo dito, na nasa kanya lahat ng world's good, ano yon? Yung pwede nating makamit sa mundong ito, mayaman, may kaya. Sino sa inyo ditong nasa kanya lahat at nakikita ang kanyang kapatid na may pangangailangan? Ano yung shutted up his bowels of compassion? Hindi mo lang naawa. Papaano ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanya? Ganun niya sinasabi. Kaya sabi niya, verse 18 and 19, my little children, mga anak, huwag tayong umibig sa salita o sa dila lang o sa words natin. Ang dali mo sabing mahal kita. Let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Tayo ay magmahal hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dahil, verse 19, and hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. Dahil ito ang magiging ebidensya, magiging sigurado ka na kay sa Diyos at ligtas. Dahil mahal mo ang kapatiran. Dumating sa point na habang ako yung naglilinis ng chapel, sabi ko, ba't ko nga pa ito ginagawa? Ewan kung dumating sa point na ganun kayo. Dumating sa point na habang nagugas ka ng plato, diba? Habang tayo nag-usher, habang tayo nagda-drive, habang tayo ay nagbi-ministry ba? Nagtuturo tayo ng mga kabataan na hindi natin alam, hindi natin kilala. Sino ba yan? Like, dumating ba sa point natin, guys, na ako naisip ko yan, habang ako naglilinis dito, ako mag-isa. Sabi ko, ba't nga ba ito ginagawa, no? Ba't nga ba ako andito? Ewan ko, dumating, tumagi sa isip yung ganong klaseng kaisipan. Pero laging binabangga yung ganong kaisipan ko ng pag-ibig ng Diyos. Ginagawa ko pala ito dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Na kung paano si Jesus Christ, who is God, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Philippians chapter 2. At sinuot niya ang damit ng isang servant at naglingkod siya. Nakakatawang isipin na hinugasan ni Jesus ang paanan ni Judas na alam niyang magtataksil sa kanya. Kasi alam ng Panginoon yun actually, na magtataksil si Judas sa kanya. Pero still, hinugasan niya ang paan niya na maging malinis kayo. Kasi si Jesus ay nagmamahal ng walang kondisyon. Nagmamahal ang Panginoong Kristo natin. At pinapakita niya sa atin ng example ng pag-ibig.
Na wala akong nakitang rason para sa'yo para mahalin kita, pero minahal kita pa rin. At ganun din tayo mga kapatid. Mahalin natin ang bawat isa na wala tayong hinihinging at hinihintay na rason para mahalin natin ang isa't isa. Dahil kung titignan natin ang bawat isa, wala tayong rason para magmahalan. Wala tayong rason para paglingkuran natin ang bawat isa. Wala tayong rason. Pero bakit andito tayo? Because of the love of Christ. Which constrains us. Pwede na lang akong manatili sa bahay at bahala na lang. Nung nagkudita, sabi ko, walang tao sa church, walang worker, walang naglilinis. Sabi ni Pastor, pwede ba Paul, dito ka muna? Sabi ko, sige po. To the point na hindi na ako nag-aral, sarado ng enrollment, and eto na. Sabi ko sa mga young people, buhay ko para sa inyo na. Ganun ko sila sinasabihan na iniwan ko na yung pag-aaral ko, iniwan ko na yung pamilya ko. Iniwan ko yung pag-aaral ko. Pwede na lang akong mag-aral at kumita ng malaking sweldo bilang pulis. Pero hindi. Sinantabi ko yon at nag-full-time ako search para sa kapatid ko. Para sa inyo din, mga young people. I'm talking to them. Na kahit na kayo magiging pasaway sa akin at kayo di makikinig, minsan mag-rebelte pa kayo sa leader. Minsan, di pa kayo, ngayon, matigas pa kayo. I'm still laying down my life for you. Ganun dapat tayo, guys. Bawat isa sa atin. Wala akong nakitang rason para turuan kayo. Wala akong nakitang rason. Sabi ko sa kanila, ginagawa ko to dahil sa pag-ibig ko sa Panginoon. Kung paano ko minahal ng Panginoon sa Kristo, ganun ko rin kayo minamahal. Dahil si Jesus, wala nakitang rason para mahalin ako, pero minahal pa rin niya ako. Huwag po sana tayo maghintay pa ng rason para magmahalan. Ang maging rason na lang ho natin para mahalin ang bawat isa, kung paano ka minahal ng Diyos, ganun mamahalin ng kapatid mo. Kung paano kanya pinatawad, ganun tayo magpatawad sa ating kapatid. Kaya mga kapatid, kung ganito ho ating iniisip, wala ho sa ating magbabackbitings. Wala ho sa ating magsisiraan. Wala ho sa ating magsasabi ng masasamang bagay sa likod ng ating kapatid. Kasi si Kristo pwede niya sabihin sa atin ng masasamang bagay. Nakita lahat ng Diyos ang ating mga ginawa, pero hindi siya nagsalita . Pwede niya lang tayong pabayaan at magunaw na lang sa impyerno habang buhay, pero hindi niya ginawa yun. Pero tayo mga kapatid, ba't ang dali natin mag-condemn ng isang tao? Sa isang malit na bagay niya na ginawa niya, na para bang tayo, wala tayong nagawa. Huwag tayo magmahal sa salita, magmahal tayo sa gawa at sa katotohanan. Ipakita natin sa ating kapatid kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin, ayoko kayong maligtas sa salita ko. Gusto kong kayong maligtas, ma-appreciate nyo ang pag-ibig ko sa iyo. Gusto niya tayong baguhin, hindi sa magitan ng kung anong bagay. Gusto niya tayong mabago sa pag-ibig niya. Ganun niya tayo gustong i-transform. At kung ikaw, hindi mo pa rin matutunan mahalin ang kapwa natin, papaano ang pag-ibig ng Diyos sumasa inyo? How the love of God dwelleth in Him. Papaano? Alam nyo, hindi nyo ito pinapasin kasi hindi nyo na-appreciate ang love of God . At ang sino mang taong hindi nakaka-appreciate ng pag-ibig ng Diyos, sila yung mga hindi umaamin sa kanilang kasalanan. Because kung paano mo inamin na ikay makasalanan, kung gaano ka karumaldumal na tao, mas nagdiliwanag ang pag-ibig ng Diyos. Kung paano na ang kasalanan ay lumalalim, ang pag-ibig ng Diyos lumalaki. Ang isang kandila, mas maliwanag yan sa pinakamadilim na kwarto. Kung gaano kaitim ang kasalanan, ganon kaputi ang Panginoon.
Kaya ito, wala tong saysay sa inyo. Mayang people. Ato. Kasi una sa lahat, hindi inaamin kayo mga kasalanan. Kaya after neto, balik lang kayo sa dati yung ginagawa. Hindi nagbabasa ng Bibles. Oh. Hindi nagpipray. Pwede mong sabihin, tatanggapin natin one time. Kasi, baga pasok ko, di ako nakapagbasa. Palaging ganun na. Rason pa ba yun? Kaya mahirati sa ganyang klaseng buhay. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa inyo, hindi niyo magagawa yan. Kung pag-ibig ng Diyos nananahan sa inyo mga puso, hindi niyo magagawang humamak ng kapatid ninyo. Hindi niyo magagawa yun. Kaya nataka si Apostle Paul, ano nangyayari sa inyo mga Corinthians? Ba't kayo nag-aaway-aaway? Ano kayo, mga karnal? Sabi niya sa chapter 3, di ba? Ginagawa nyo. Ba't may mga division sa inyo? You're not carnal? Yan sabi niya, di ba? Bakit ganyan kayo? Asan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ninyo? Ang si Kristo ba, nahati ba si Kristo? Ba't nag-aaway-aaway kayo? Is Christ divided? Kung merong pag-ibig ng Diyos ang bawat isa sa atin, meron tayong unity. Meron tayong unity. Wala tayong siraan. Wala tayong salitaan ng masasama sa likod natin. Because masyado nating mahal ang Diyos para gawin natin yun. Masyado nating iniibig ang Diyos para gawin natin yun sa ating kapatid. Ang sinasabi, kung babasahin pa natin yung chapter 4 ng 1 John, chapter 5, mas lumalalim pa eh. Ano yun? Anong sabi niya doon? Paano mong mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Yung kapatid mo nakikita mo, di mo magawang mahalin. Okay? Before I end, gusto kong kantain natin yung 1 John chapter 4. No? Mamaya yan. Pero sana naintindihan nyo guys yung gusto kong i-impart sa inyong mensahe ng Panginoon. Tama na sana yung sakitan natin. Tama na sana yung ating asaran. Tama na sana yung pamumutawi ng masamang salita sa mga bibig natin. Kung talaga ang pag-ibig ng Diyos na nananaan sa puso mo. Kaya ang sabi ni Apostle John, sa ganito natin malalaman ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa Kanya. Hereby we perceive the love of God. Okay? 1 John 4, 7 and 8 yun, di ba guys? Okay? Ang talaga ng 2 beses, no? Okay? On the first, verse 7, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Verse 8, He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7, and 8. Okay, lagyan natin ang clap, no? Sa ano? Ulit natin. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7, and 8. Okay?
Patunayan mong born of God ka by loving one another. Okay? Madaling i-claim na Kristiyano, pero madaling sabihin na mahal mo ang isang tao, pero mahirap isagawa. Okay? Dalawang commandment lang sinabi ng Diyos. Sa bandang dulo, di ba? Love the Lord thy God with all thine heart, and love thy neighbor as thyself. Yan ang isang commandment na nakakalimutan ng bawat isa sa atin. Kung mahal mo ang Diyos, di mo ito kakalimutan. Di mo kakalimutan manalangin sa Kanya. Bumuo ng prayer life. Yung taong hindi niyo mabanggit sa panalangin niyo na kailangan yung banggit sa panalangin ngayon. Ganun siya, guys, no? Pag-pray ho natin, guys, yung ating pastor, patuloy. At ating mga ministry, mga missionary, guys, remember them in prayer. And also, ang ating church, no? Any prayer request.